sa ulo ng mga nagbabagang sports balita. Gilas Pilipinas wingman Gabe Norwood hindi nababahala sa kanilang kampanya sa 2016 FIBA Olympic Qualifying Tournament. Defending champion San Miguel Beermen muling inakupa ang solo leadership sa season opening PBA Philippine Cup. Farewell opponent ni Pinoy ring sensation Manny Pacman Pacquiao papangalanan sa susunod na 2 araw. John Mark Galedo-led Road Bike Philippines Continental Team nangakong ibubuhos ang lahat sa kanilang nalalapit na pagpedal sa Tour of Jelaja sa Malaysia. Defending champion Golden State Warriors nagrehistro ng record extending 20-0 unbeaten start sa regular season ng National Basketball Association o NBA. Troubled rookie center Jalil Okafor kinastigo ng Philadelphia 76ers management. Liverpool Reds pasok na sa semifinal ng League Cup. At Canadian glamour girl Eugenie Bouchard magbabalik aksyon sa Hobart Tennis International sa susunod na buwan. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Dennis Principe kasama si Meg Siozon. Maghahatid sa inyo ng pinakahuling kaganapan sa daigdig ng palakasan. Sa international basketball, kumpiyansang si Gilas Pilipinas mainstay Gabe Norwood na maganda ang ipapakita nila sa FIBA Olympic Qualifying Tournament sa susunod na taon. Ito'y dahil naniniwala siya na mag-i-improve pa ang kanilang sistema 7 buwan bago sumiklab ang aksyon sa week-long Cage Fest. Ang kabuang detalye ihahatid ni Haji Caaminio. Hindi nababahala si Gilas Pilipinas wingman Gabe Norwood sa kanilang kampanya sa FIBA Wildcard Tournament sa susunod na taon. Ito'y kahit pa once a week lamang ang kanilang practice session sa ilalim ng patnubay ni National Coach Tab Baldwin. Ayon kay Norwood, tiwala sila sa kakayahan ng mga kapwa national dribblers na isa sa pinakamahuhusay sa buong Asya. Confidence is high, but that's no matter how many days of practice or opportunities that we have, just because I truly believe that the Philippines is the best basketball being played in Asia. So I think we can hopefully go out and show that as a team in the next tournament. Naniniwala rin si Norwood na mag-i-improve pa ang kanilang sistema sa practice drills na kanilang pinagdaraanan. It's hard to say what's heavy and what's not. You know, we're in there working hard and really trying to maximize our time. Just once a week is, you know, some people might think it's enough, but, you know, it's really not that much. Target ng Gilas Pilipinas na makapasok sa Summer Olympics sa kauna-unahang pagkakataon buhat pa noong 1972. Para sa PTV Sports, Haji Caaminio, Telebisyon ng Bayan. Samantala, tiniyak naman ng World Governing Body na FIBA na isasalansan nila sa magkakaiwalay na grupo ang mga top contenders sa 2016 Olympic Qualifying Tournament. May report si Ria Arevalo ng Sports Radio 918. Hindi magkakasama sa isang grupo ang mga malalakas na koponan na lalahok sa FIBA Olympic Qualifier sa Hunyo ng susunod na taon. Ito ang tiniyak ni Samahang Basketball ng Pilipinas Executive Director Sonny Barrios, base na rin sa natanggap niyang ulat mula sa FIBA Central Board. Kabilang sa mga favored teams na sasabak sa week-long Cage Fest ay ang Serbia at Greece mula sa European region, Puerto Rico at Canada mula sa FIBA Americas at Iran mula sa Asian continent. Hindi yung puro European team sa isang group tapos puro Americas team sa isang group. So, we should expect, halimbawa tayo, ang kagrupo natin, meron tayong kagrupong European team, may kagrupo tayong Americas team, whether South or America. And then either Africa and or Oceania, no? Iisa lang naman yung Oceania, yung New Zealand. Samantala, ibinunyag naman ni Barrios na puspusan pa rin ang paghahanda ng SBP para sa Assam na makakuha ng hosting rights ng isa sa 3 Olympic qualifying tournament. If I may be a bit confident, more than 50-50 tayo. Okay.
without being cocky or sounding overconfident. Palagay ko naman maganda yung ating chances this time. Ang tatlong koponan na magkakampiyon sa tatlong magkakahiwalay na FIBA Wildcard Tournament ay magkakaroon ng karapatang lumahok sa 2016 Rio Summer Games. Para sa PTV Sports, Ria Arevalo, Sports Radio 918. Sa PBA, lumakas ang tsansa ng defending champion San Miguel Beermen na makasungkit ng outright semifinals berth sa season opening All-Filipino Conference. Ito'y matapos ang ilang paso nilang Mahindra Enforcers kagabi upang palawigin sa 5 matches ang kanilang winning streak. Para sa detalye, nagbabalik si Haji Kaaminyo. Muling inukupa ng defending champion San Miguel Beermen ang solo leadership sa elimination phase ng PBA Philippine Cup. Ito'y matapos na dominahin nila ang Mahindra Enforcers 102-86 kagabi upang mag-improve ang kanilang record sa 7 victories against 1 defeat. Sa panayam ng PTV Sports, inamin ni head coach Leo Austria na hanggat maaari ay gusto na nilang mag-ipon ng panalo dahil malakas na koponan ang makakatapat nila sa kanilang huling 2 asignatura sa eliminations. Hindi pa namin nakakalaban yung Tokentex sa Alaska. As much possible, kailangan manalo na agad tayo at sa mga alam na natin nasa bottom. At dahil pagka natalo ka sa bottom, so masira na one mistake mo doon sa taas. Dahil last 2 games namin, may Alaska at saka Tokentex. So kung magkamali ka dito, so lumalabo na yung yung makuha yung goal, which is semifinal sa right away. Kasunod nito, hinikayat ni Austria ang kanyang mga players na huwag magpakakampante sa laban dahil tiyak na sila ang sentro ng atensyon ng mga rival teams. Nasabi ko sa team, we cannot afford to relax. Dahil lahat yan, especially kami ang kalaban, well prepared sila lahat. Dahil pagka pinalo nila San Miguel, malaking moral booster para sa kanila. Samantala sa unang laro, naungusan naman ng Global Port Batang Pier ang NLEX Road Warriors 96-90 upang umakyat sila sa solo 5th spot sa standings sa kanilang kartadang 5 wins against 3 losses. Para sa PTV Sports, Haji Kaaminyo, Telebisyon ng Bayan. Lipat naman tayo sa boxing. Inaasahang papangalanan sa susunod na 2 araw kung sino ang farewell opponent ni Manny Pacquiao sa April 9, 2016 playdate sa Las Vegas, Nevada. Ito ang binunyag ni Top Rank founder Bob Arum matapos na makausap mo niya sa telepono si Team Pacquiao Canadian advisor Michael Cons kanina. Ayon kay Arum, na-review na ni Pacquiao ang mga videos ng previous fights ng 3 nasa short list na sina WBA Junior Welterweight Tantless Terence Crawford, WBO welterweight ruler Timothy Bradley at former 2-time champion Amir Khan. Pero umaasa ang 83-year-old lawyer promoter na hindi pipiliin ni Pacquiao si Khan dahil may legal dispute sila ng handler ng Bolton boxer na si Al Haymon. Huling sumampa ng ring si Pacquiao noong nakaraang Mayo kung saan binagabag siya ng shoulder injury sa losing battle kontra American rival Floyd Mayweather Jr. Ang 36-year-old Pinoy ring sensation ay may professional record na 57 wins, 38 by knockouts, 6 na talo at 2 tabla. Sa boxing pa rin, naniniwala naman si American boxing manager Cameron Duncan na makakaya pang maghari ni Nonito the Filipino Flash Donaire sa 2 magkaibang dibisyon. May report si Mr. Rick Yap Santos ng Sports Radio 918. Handang sagupain ni Nonito Donaire Jr. ang kahit na sinong hari ng Super Bantamweight at Featherweight divisions. Ayon kay American Boxing Manager Cameron Duncan, taglay pa rin ni Donaire ang determinasyon na maging isang world champion hindi lamang sa isa kundi maging sa 2 pang magkaibang dibisyon. Isa sa sinasabing nais makaduelo ni Donaire ay si Cuban tormentor Guillermo Regundo na sa kabila ng pagiging undefeated ay hinubaran pa rin ang korona ng WBO at WBA dahil sa matagal na inactivity.
Yeah, I don't know what's going to happen with Rick and Dow. I don't know if he's going to go up to 26, and that's what they keep offering him. I don't know if he's going to move, but this will put us in a position of getting the title with or without him. So, if he wants to fight us, Nonito's all game to get it done. I don't want to make excuses, but Nonito didn't train like he should have for that. Samantala, patuloy naman ang dibdibang training ni Donaire para sa kanyang nalalapit na 12-round bout kontra Mexican rival Cesar Juarez. The way he's training now is the way he trained way back when he started, when he's knocking out Montiel and Sidorenko and all those guys. And he's back like that again. Him and his dad are just... But the last week, he's been training extremely hard. He's training 8-9 weeks for... Ang showdown ni Donaire at Juarez ay itinakda sa susunod na Sabado sa Coliseo Roberto Clemente sa San Juan, Puerto Rico. Para sa PTV Sports, Ricky Santos, Sports Radio 918. Sa iba pang balita, malaki ang posibilidad na mapabilang sa Malaysian Southeast Asian Games bound Team Philippines si national duathlete Mirasol Abad. Ito'y matapos na kumulektan siya ng gold medal sa nakalipas sa Indonesian meet. Narito ang report ni Arian Malyari. Kumpiyansa ang pamunuan ng Triathlon Association of the Philippines o TRAP na makakapagpadala sila ng competitive na atleta sa 2017 Malaysian Southeast Asian Games. Ito'y matapos sa pagreinahan ni Mirasol Abad ang women's duathlon event sa nakalipas sa Pariaman Sprint Asia Cup sa Indonesia, kung saan nagsumita siya ng clocking na 2 hours, 16 minutes and 40 seconds. Bukod kay Abad, nakapagsalba rin ng bronze medal sa nasabing event si fellow national duathlete Michelle Hilbuena na naorasan naman ng 2 hours, 23 minutes and 47 seconds. Sa panayam ng PTV Sports, tiwala si Carrasco sa kakayahan ni Abad at Hilbuena na mag-uwi ng medalya sa 29th SEA Games, lalo pat posibleng mag-improve pa ang kanilang performance sa mga susunod na buwan. Just a word of caution, nakita na namin na preparado na sila. And I think everybody knows that we will be in the 2017, duathlon will be in the 2017 SEA Games in Malaysia. So pag pinaghahandaan na, maghahanda na rin kami na gusto. Nangako rin si Carrasco na ipagpapatuloy ang paglalatag ng maayos na programa para sa kanilang mga atleta upang mapanatili nila ang tamang forma. We will evaluate all the results throughout 2015 and then prepare the list for the new 2016 lineup. Magtatanggal kami ng iba, may mga bago naman juniors na aakyat, and then we will reorganize for a stronger and more efficient management of the duathlon team. Kasama ni Abad at Hilbuena na nagpartisipa sa Indonesian showpiece, sina fellow national team members Robinson Esteves, Jeric Buhian at iba pa. Para sa PTV Sports, Aryan Malyari, Telebisyon ng Bayan. Kapwa nangako sina national weightlifters Heidelin Diaz at Nestor Colonia na magdodoble kayod sa ensayo para sa kanilang kampanya sa Asian Continental Championship sa Uzbekistan sa Abril ng susunod na taon. Nagbabalik si Aryan Malyari. Hindi palalampasin ni na national weightlifters Heidelin Diaz at Nestor Colonia ang pinakahuling pagkakataon na makapasok sa 2016 Rio Olympics. Kapwa naka-podium finish sa nakalipas sa World Weightlifting Championship sa Houston, Texas. Desidido sina Diaz at Colonia na lalo pang magsipag sa ensayo para sa pagsabak sa Asian Olympic Qualifier sa Uzbekistan sa darating na Abril. Kasama ni Diaz at Colonia na bubuhat sa Asian Showpiece ang 6 na hindi pa pinapangalan ng teammates. Please pray for me kasi alam kong walang imposible kay God. Kasi si God talagang parang siguro destined talaga kaming makapaglaro sa Rio. Hopefully. Madala din ang medal. Sa oras ng laro, kailangan talaga naka-relax lang para yung lahat ng muscle hindi ma-pressure. Kailangan lang talaga ng focus talaga sa training. Kailangan talaga gawin talaga lahat na para ma-meet yung target o ma-surplus ba yung target na hinihingi nila. Samantala, tiniyak naman ni National Coach Alfonsito Aldanete na malakas ang kanilang bubuing 8-man Philippine team.
kung saan ang lahat ng kanilang malilikom na puntos ay mapupunta kina Diaz at Colonia. For the past few competition na pinuntahan namin sa Thailand at saka sa Houston, nagbigay po sila ng magandang performance, kaya hopefully maprolong nila yung performance na yon para sa susunod na last qualifying events po. Ang mga aksyon sa 2016 Asian Weightlifting Continental Championships ay opisyal na sisikad sa Abril 5. Para sa PTV Sports, Arjen Milyari, Telebisyon ng Bayan. Samantala, umaasa naman ang John Mark Galedo-led Road Bike Philippines Continental Team na makakapagsalba sila ng pwesto sa 2016 Rio Summer Games. Ito'y sa kanilang nalalapit na kampanya sa Tour de Jeladja sa Malaysia, kung saan target nila na maagaw mula sa South Korea ang ika-4 na pwesto sa UCI Asian Rankings. Para sa detalye, narito pong muli si Arian Malyare. Nangako ang Road Bike Philippines Continental Team na ibubuhos ang lahat sa kanilang nalalapit na pagpedal sa Tour de Jeladja sa Malaysia. Ito'y upang makapagsalba sila ng pwesto sa 2016 Rio Olympics. Naghahabol lamang ng 12 points sa Asian fourth rank na South Korea. Umaasa si Road Bike Philippines Team Director Rick Rodriguez ng impresibong showing mula sa kanyang mga prize pedal pushers, lalo pat ang Malaysian event na ang pinakahuling UCI sanctioned race na kanilang lalahukan ngayong season. Pang-4 lang ang target namin. No, there's no way that we'll make it in the third because Japan is already ahead of them. No, it's only Korea which is ahead of us by 12 points now. And as I said, that this will be the most important race of their entire career insofar as 2015 is concerned, because if it will happen, we can qualify at least one rider in the Olympics in 2016 in Rio. Muling pamumunuan ni 3-time Tour Champion John Mark Galedo ang kampanya ng Road Bike Philippines sa December 9 to 13 Bike Fest. Kasama sina Valera Vina, Dominic Perez, Marcelo Felipe, Ryan Cayubit at Nelson Martin. They're on top conditions. No, we came from races abroad, and we're doing tune-up races here local, and 2 of the riders went to Toropsia a week ago. So we're really prepared for this race, and hoping that sana yung panalangin natin mga kababayan, because yung little luck, we need a lady luck here for us to really surpass Korea, to be the 4th nation in the nations ranking for Asia. So we will go to the Olympics in 2016. Tanging ang top 4 lamang sa UCI Asian Rankings ang magkakaroon ng karapatang pumedal sa 31st Olympiad. Para sa PTV Sports, Arjen Milyari, Telebisyon ng Bayan. Troubled rookie center Jalil Okafor, kinastigo ng Philadelphia 76ers management. Yan at ang iba pang pinakamalalaking kaganapan sa global sports sa pagbabalik ng PTV Sports. Nagbabalik ang PTV Sports sa basketball. Patuloy ang pananalasa ng defending champion Golden State Warriors sa regular season ng National Basketball Association o NBA. Sa pangunguna ni reigning league MVP Stephen Curry na pumukol ng game-high 40 points, kabilang narito ang 8 3-pointers. Tinambakan ng Golden State ang host Charlotte Hornets 116-99 kanina, upang mag-register sila ng record-extending 20-0 unbeaten start ngayong season. Bukod kay Curry, guminang rin para sa Warriors si shooting guard Klay Thompson na umiscore ng 21 points, habang si swingman Nicolas Batum naman ang bumalikat ng gusto sa panig ng Hornets sa kanyang 17 markers at 8 boards. Mula sa 60-51 halftime lead, ay biglang nag-pull away sa third quarter ang Warriors, kung saan nagpasabog ng 5 3-pointers si Curry, bago siya pinaupo sa bench ni interim coach Luke Walton sa kabuuan ng 4th and final period. Ang susunod na makakatapat ng Golden State Warriors ay ang Toronto Raptors sa linggo. Tunghayan naman natin ang iba pang mga tampok na balitang sports sa labas ng bansa. Sa report ni Cecil Kimlat ng Sports Radio 918.
Kinastigo ng Philadelphia 76ers si rookie center Jalil Okafor. 2 larong suspensyon ang ipinataw ng koponan sa 6'11" flatman matapos na lumabas ng video na nagpapakita na sinisigawan niya ang isang nakahandusay na dugo ang lalaki. Ayon kay head coach Brett Brown, kailangan matutunan ni Okafor ang responsibilidad na pagsusuot ng Sixers jersey at NBA logo, kaya tinuruan nila ng leksyon ang 19-year-old dribbler. Sa kabila nito, ipagpapatuloy pa rin umano ng Sixers management ang pagsuporta sa papasibol na career ni Okafor. Sa NBA pa rin, masa-sideline indefinitely si Utah Jazz big man Rudy Gobert. Ito'y matapos na magtamo siya ng sprained left knee sa team practice kanina. Sa kabutihang palad, base sa resulta ng MRI scan, ay hindi mangailangan ng surgery ang 7'1" Frenchman. Ang 23-year-old na si Gobert ay kasalukuyan nag-average ng 9.2 points at 10.9 rebounds per game ngayong season. Sa football, pasok na ang Liverpool Reds sa semifinals ng League Cup. Ito'y matapos na ilang paso nila ang Southampton Saints 6-1 sa away game kanina. Mula sa score na 1-0 ay nagbaon ng back-to-back goals para sa Liverpool si striker Daniel Sturridge bago tumikada ng hat-trick para sa team sa winger Divock Origi. Ang susunod na makakatapat ng Liverpool ay ang Stoke City Potters at ang kanilang home and away series ay magsisimula sa susunod na buwan. Sa football pa rin, mananatili sa Chelsea Blues hanggang sa 2019 season si English defender Gary Cahill. Ito'y matapos na pumirma siya ng contract extension sa Jose Mourinho mentored team. Unang nagsuot ng Chelsea uniform si Cahill noong 2012 kung saan umiscore siya ng 15 goals sa loob ng 177 appearances para sa koponan. Nakakopo na si Cahill ng 5 titulo sa piling ng Chelsea at ang pinakahuli dito ay ang Premier League at League Cup trophies noong nakaraang season. Sa tennis, tatangkain ni Canadian glamour girl Eugenie Bouchard na maibalik ang ningning ng kanyang career sa gagawing paghataw sa Hobart International sa Sydney, Australia sa susunod na buwan. Ito ay matapos na dumaustos siya sa pang-49 na pwesto sa world rankings dahil sa 2 buwang pagliban sa WTA Tour. Napuwersa si Bouchard na mag-pull out sa 4th round ng US Open sa New York noong Setyembre matapos na madulas siya at magtamo ng head injury habang nasa locker room. Huling naglaro ang 21-year-old tennis star sa China Open noong Oktubre kung saan nakaranas naman siya ng pagkahilo dahilan para mag-withdraw siya ng kanyang opening round match. At sa cycling, excited na si Italian rider Fabio Aru na mag-debut sa Tour de France sa susunod na taon. Ito'y matapos na mapag-alaman niya na siya ang mamumuno sa kampanya ng Team Astana sa 3-week biathlon. Minsan na hindi pa pumedal si Aru sa Tour de France buhat nang sumalib siya sa Astana noong 2012. Ito'y dahil mas pinili niya ang mag-focus sa Giro de Italia at Spanish Vuelta habang ang kanyang compatriot na si Vincenzo Nibali ang tumatayong skipper ng Astana sa Tour de France. Pero dahil sa kanyang impresibong performance sa nakalipas na Giro Italia at Spanish Vuelta, ay si Aru naman ang itinalaga ng Astana bilang team captain para sa 2016 Tour de France. Para sa PTV Sports, Cecil Kimlat, Sports Radio 918. Sa ating question of the day, sino kina Terence Crawford, Timothy Bradley at Amir Khan ang dapat na mahirang bilang farewell opponent ni Manny Pacquiao? Yan at ang iba pa ninyong katanungan sa ating iSports segment sa pagbabalik ng PTV Sport. Ay! At nagbabalik ang pinakamalawak na sports news ka sa bansa. Bilis. Parang parang ako na din kagabi. Nagbabalik pa malawak na pinakamalawak. Ginagaya kita eh. Ayan. At iSports segment naman po tayo mga kaibigan. Ngayong Huwebes nga po ng gabi. At ano ba ang ating question of the day? Ang question of the day natin is... Sino daw kina Terence Crawford, Timothy Bradley at Amir Khan ang dapat na mahirang bilang farewell opponent ni Pinoy ring sensation Manny Pacquiao? Send nyo na po ang inyong mga kasagutan sa facebook.com/PTV4Sports or tumawag po kayo sa ating linya 0939-276-4603. Again, it's 0939-276-4603.
0917-916-0903. Yan. Okay. Habang binubuksan mga Facebook, dito muna ako sa phone ko. Chris Hinebra. May nabasa na naman ako ang pick-up line. Talaga? Yes, may pick-up line na naman. May nakakita ako. Sabi ni Chris, Ipo Makanauchi. Si Ipo Makunochi, yung... Nalang mga idol. Wala Yan na tayo. dapat patunayan si Pacman. Mag-retire na siya sa PBA. Magpolitiko na lang siya. Natatakot ako baka next time mag-volleyball naman. Ikaw talaga si Chris? Ikaw Hinebra, talaga, si Chris oh. Hinebra. So, fictional character ang inaano niya, si Ipo Makunochi. Kung naabutan ng inyong kabataan yon, bago pa yun, ha? Okay, naabot ko yun bata pa ako. si Ipo Makunochi. Mga callers po natin, wait lang po, basa muna kami sa Facebook ni Meg. Kasi baka magtampo naman yung mga nasa Facebook. Madami actually. Oo. Zandro Castor Troy Montano, si American na lang para may laban si Manny sa London Wembley Arena. Uy, sa Wembley, no? Magandang... Tsaka pag si naman, Amir Khan, medyo... Hindi kaya parang... Alam mo na, former sparmates. Oo, at diba nabubugbog niya sa sparring session si American? Kaso magkaiba naman daw yung sparring sa totoong laban. Tsaka nag-iba daw ng estilo si American, so baka nga naman nag-improve. Kung sa tatlo lang, Terence Crawford na lang ako para bago. Mamamarket mo siya. Okay. Nasaan na tayo? Ito. Okay na yung direct yung laptop natin Ito dito galing kay... Nag-load na ba? Wait lang. Ayan, madami na. Galing kay... Umpisa natin sa taas. From the top. Ano, may nakikita na naman ako dito. Galing kay... Modge Banchero Briguela. Good evening, Miss Meg. Miss Beautiful, Gorgeous, Hot and Sexy Miss Meg. Ikaw na ang panalo. Sabi ni Modge, Miss Meg, Ano? sana jersey mo na lang ako. Bakit? Para lagi mong gamit ang apelido ko. Boom! May ganun. Boom! Roses are red, violets are blue. I have a crush and you are the clue. Sige. Baka may gusto humamon kay Modge, si Terence Crawford na lang, maiba naman. Totoo yun, Kumbaga parang bago, mamamarket. Kumbaga hindi pa na Pero wala ba si Floyd Mayweather sa pagpipilian? Sometimes I run, sometimes I hug. Sometimes I hug. Kabati kay Janelle Briguela, kay Tatay Modesto Briguela, Tita Rosalea, Hael, at higit sa lahat kay Jo Maring Pogi. Salamat at lagi nababasa ang comment ko. More power PTV Sports. Dalawa pa siguro, Meg, bago natin kausapin itong first caller of the night. Romar Acebo, sabi niya si Khan na lang. Oo, maganda din si Crawford, pero hindi sa natatakot ako bilang fan ni Manny dahil may edad na siya. Wala nang dapat patunayan si Pacman dahil mas madami pang malalakas ang nakaharap dyan ni Manny. Khan versus Pacquiao, magandang paalam ni Manny sa boxing na may knockout. Okay, sige. Galing kay Villanueva. Ito na naman. Si #PTV Sports Panalo. Tayo, salamat. Galing kay Rowel Villanueva, si Bradley, para trilogy. Tapos, Kay o siya kay Manny. Mas ano po ang Miss Meg, ano po ang kaibahan niyo sa tubig? Ano? Ang tubig, iniigib. Ikaw, iniibig. Boom! Sige. Nakakatawa itong mga pick-up lines. Pabati naman po dito sa San Pedro, Laguna na always nakatutok sa PTV Sports. Hi din sa inyo mga idol kay Bay Haji at Hank Dennis. Wow, Bay. Uy. Sige. Bay ka na. Nagpapaligsahan talaga sila ng pick-up line. Pero ito may pick-up line kaya ito, Meg. First caller natin. Hello, good evening PTV Sports. Sino po sila? Hello po. Kilala ko to ah. Hello, Kilala ba kita? Yes. Yes, it's you, Joy. Kailangan ko si... Ano ba to? Si Sad? Hindi, si Joy. Joy! Si Sadness. Kumusta, Joy? Kumusta ka naman? Okay
Okay lang po. Ito, happy pa rin. Happy pa Lagi din. namang happy to si Joy, eh, no? Joy, sino sa palagay mo dapat makalaban ni Pacman dun sa 3 choices? Sa tingin ko kasi yung si Bradley po. Si Bradley. Bakit? Yun lang po kilala ko eh. Ano daw? Ayun lang daw ang kilala niya. Pero Joy, napanood mo yung 2 laban nila ni Manny, yung part 1 at part 2. So yung Pwede ganun... po pakanta. Gusto, gusto Pinamis kumanta. mo na papakantahin mo siya eh. Kasi siya ang unang-unang tumawag ngayong gabing ito. Gusto niyang kumanta. Pakakantahin ba natin? Hello mga Cavs. Sige, approve. Joy, sige, kanta. 1, 2, 3, go! Pasensya na po kung pangit ha. Sige na. Okay lang yan. Ikaw talaga. Lahat tayo'y mayroong mga ko. Ay! Naku! Nabastos si Joy ng network na Nakat siya. Nabastos si Joy! Joy! Nako! Paano ba yan? Tawag ka ulit Tawag para ka ulit. kumanta. Yan sinasabi ko. Ayan. Sayang naman. May tumatawag. Gusto mo call ulit? Caller ulit, sige. Pero hindi to si Joy, I doubt. Hello, magandang gabi. Ay, brother. Idol, babaan mo na yung volume ng TV at nagkakaroon tayo ng feedback. Mute mo na siguro, Idol. Medyo parang may nagpa-park na sasakyan, Idol. Nagpa-park. Ay, yan. Mas okay na, Idol. Ano pangalan? Billy. Tama ba, Billy? Ninyo. Taga saan po si Ninyo? Ano ba? Taga saan ka, Ninyo? Tansa Cavite. Tansa. Oo. Idol, nag-feedback ka ulit, Idol. Yan. Yan. Mas better, Idol, kung nakamute na lang yung TV. So, Ninyo ng Tanza, Cavite, anong sagot sa question of the day? Hindi ako mahilig dyan. Hindi ako mahilig dyan sa boxing. Hindi ka mahilig sa? Boxing. Sa boxing. Baka may iba kayong tanong. Baka may gusto kayo tanong. Pwede may tanong? Ay, ano po Pwede. yan? Bakit parang walang gana maglaro? Parang walang ganang maglaro? Sino daw? Sino yung walang ganang maglaro? Si Jody Vance. Si Judy. Walang ganang maglaro si Joe Devance? Parang hindi mo pindihan. Bakit? Ano ba yung nakita mo sa kanya nung huling laro nila, Ninyo? Hindi, na-start kasi di ba magaling di ba kahit 3-pointer. Ay ngayong nalipat ng barangay, parang hindi mo maintindihan ang laro. Parang maglaro o hindi. Naasar kasi. Oy, pero alam mo Ninyo, may mga performances naman si Joe na okay. Baka off-night niya during the baka off-night. Kasi meron siyang game na pumukol siya ng 14 points. Oo nga, parang medyo matman laro niya. Ay nung laban nila tinalo eh. Oo nga. So obviously, Hinebra fan ka. Yara Garcia. So obviously, Hinebra fan ka. Hinebra. Okay. May gusto kong batiin? Wala. May tatanong na sana ako. Tutuloy mo dito rin si R.R. Garcia. R.R. Garcia, saan? Ayun ang kwento-kwento eh. Ayun chismis eh. R.R. Garcia ng Barako Bulls, saan daw siya mapupunta at sino ang kapalit? Di ba pininto niyo yan? Narinig ko kasi yun eh, kasi lagi akong nanonood eh. Mahirap kasi tumawag. Lagi akong natawag kasi mahirap pumasok eh. Pasensya ka na, Idol, kasi madami talagang tumatawag. Pero baka ang ibig mong sabihin, may nabasa tayo, di ba, yung kay R.R. Garcia at saka kay Mark Cruz. Na-trade. Kung ikaw ba Ninyo, palagay mo, hindi ba lugi yung Star Hot Shots, yung nun? Hindi ba lugi yung Barako Bull nun? Kung kukunin nila si Mark Cruz na rookie.
Hindi naman rin siguro eh. Palagay mo pantay lang yon. Maganda mo sa Ginebra siya mapunta eh. Magandang sa Ginebra mapunta. Sino? Si Garcia? Oo. So gusto mo pala si Garcia. Okay, Idol. Sige, salamat. Tawag na lang ako. Oo, Sige, tawag-tawag na lang tawag. ninyo, ha? Sige, salamat din po. Salamat ninyo. Alright, balik tayo muna Yan. sa Facebook. Yan po si Ninyo ng Tanza, Cavite, mga kaibigan. Okay, basta tayo sa Facebook. Charles John Galicia kay Bud. Hindi naman siya galit. Nang malaman ni Manny kung paano matulog habang buhay. Sino daw yun? Bud. Okay. O galing naman kay Rob, Kaiden, Adriel, Mabilangan. Dadapa si Manny kay Crawford. Rob, Kaiden, Adriel, Mabilangan, Marquez. Uy, Juan Manuel Marquez. Pero wala sa choices. Tatlo lang yung nasa choices. Pops Galera, Crawford ako para maiba naman. Hi, Miss Meg. Yan, si Pops Hi, Galera. Pops. Pops Little Galera. Lapis. Dito lang. Good PM, Miss Megs, Idol Dennis, at sa gwapo na si Mr. Caaminio naman. Mas magandang farewell match ni Manny Pacquiao ay si Terence Crawford kasi mas exciting at newbie siya sa mga boxing fans. Greet nyo lalabs ko na si Laylin at sobra kong mahal siya. Wow! Ang sweet! Sweet naman. Galing kay Boss Bry Saligay. Kahit sino dyan sa mga yan, kaya naman yung talunin ni Pacquiao. Pakibati po si Mama at Tita Meng. Pakibati na rin yung crush ko na si Jack Gionella. More power to PTV Sports. O Jack, pinapakamusta ka ni Boss Bry Saligay. Yan. Crush ka daw niya. From Francis Bonifacio. Ito na. Natsisi ko. Ito na. Ay, favorite ko rin yan si Francis. May humamon kay Modge. Hi, Miss Meg. Alam mo, ang hilig mong maglakwatsa. Paano mo nalaman? Basag. Ang hilig mo daw maglakwatsa. Oh, bakit? Kasi pati sa puso ko nakakarating ka na. Okay. Boom! Para sa akin si Bradley na lang para makita niya si Pacman talaga nanalo sa laban nila nung una. Pero nung pangalawa, panalo si Pacman doon. Tsaka para yung yabang mawala. Good luck sa game ngayon, Alaska Aces. At sana makapagpa-picture ako sa inyo mga idol, Sir Haji. At sa'yo ang pangarap ng tiyuhin ko para sa akin, Miss Meg. Miss Pretty Meg. Francis, punta ka dito kung gusto mong makapaglitrato tayo. Aldrin Crawford ako dyan para may challenge. Pakibati po si Naver, Louie at Ate Memi dito sa Cavite. #PTV Sports. Galing kay Rick Dawitan. Sa akin yung pwedeng makipagsabayan kay Manny Pacquiao, fighter. Paul Leonard Abique, Timothy Bradley, mas match sila nila ni Pacman. Ano daw yung... Ano yung ano? Gap? Gap? Ba't ganon? Ba't may gap na tayo? Joke lang yan, ha? Pero ito muna, basa muna tayo isa. John Paul Vargas Rios. Miss Meg, eto na naman. May humamon, 3 na sila. Miss Meg, sementeryo ka ba? Bakit? Kasi dyan nakalibing yung puso kong matagal nang patay na patay sa'yo. Boom! Boom! Gusto ko yung reaction ng interns natin eh. May ano talaga eh. 3 na ang humahamon sa pick-up line. Para sa akin, si Bradley, di kasi masyado maganda 2 laban nila eh. Parehas unanimous decision, maganda sana kung si Can. Kaya lang, lamog yan kay Pacman. Seymour, kahit na halos magsingbili sila sumuntok. Sir Haji, pansin ko lang bakit di na ganun katikas maglaro si Klay Thompson. Pagdating sa crucial, di na siya gumagawa. Baka talagang play nila kay Curry. Anyway, magbe-break po muna kami at sa atin pong pababalik, more pick-up lines at more comments po. Babasahin namin sa pagbabalik ng inyong paborito, PTV Sports. At nagbabalik ang PTV Sports. Oy, sorry ako pala yung, ito pala yung camera natin, nakita akong dumaan kanina. Direk, sorry. napadaan ka? Napadaan ako eh. Napansin. Akala ko ito yung camera. Kasi ang camera namin dito, 10. Oo. Isa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. May
May ka-mate kami. Ayan, oh, parang yung dating programa sa ano. Gumaganon. Yun. Yung dalawa nakababain yung umaakyat. Nakalito. Ka-mate. Ang dami kaming... May May ka-mate kami dito. Oo. Kompleto kami rito. Okay, tinatawagan natin si Coach Nash Oo Rosella. nga, para congratulate. Oo, at na-interview natin siya before finals, di ba? Before Totoo yan. finals. May pangako nga siya nun eh. At dahil naobligan natin na mag-guest sa atin, bukod sa phone interview, pupunta siya rito. May live interview. Next week. Oo, abangan po ninyo yan. Ganyang kabait ang mama na to. Hindi, mabait talaga to si Coach Nash. Kita mo, mabait, pinagpapala, di ba? Hindi mo na kailangan magmura. Para ano, di ba? Oh. Sige, tayo na, Tanata. Coach, good evening, Coach. Pwede ka na? Palabas na siya ng MOA. Oh, andiyan ka pa rin. Nasa mga pa din si Coach. Hindi pa tapos yung celebration nyo. Kagabi pa yung game, Coach, pwede ka na. Sige, era na tayo. Kalalabas ng MOA. Ayan, si Coach Nash Rosella, kakalabas lang ng MOA Arena. Mukhang ngayon lang nakalabas. Matapos ang game today. Coach, good evening. Welcome sa PTV Sports. Good evening, Dennis. Good evening. Yes. Ano yun? Teka, nag-feedback. Si Haji at saka si Meg, kasama natin Hello po, ulit. good evening. Coach, Hello everyone. congratulations, Coach. Oo, at bukod sa kami naging lucky charm mo, Coach. Coach, ano ba feeling? Kasi noong last time nag-uusap tayo, ang last championship mo as a head coach, MBA pa. Wala nang MBA. Ngayon, talaga, ano bang feeling mo na, again, nag-champion ka? Correct. Of course, masaya. Not really for myself, but for my players. Kasi alam ko naman kung gaano nila pinaghirapan para makuha yung championship. So, really proud of our players. Pero Coach, tapatan. Lumamang kayo, hinabol kayo ng UST. Correct. Noong mga crucial minutes na, ano bang nararamdaman mo noong mga oras na yun na lumalamang yung UST at mukhang parang sila pa yung kukuha? During those moments kasi wala kang magagawa sa coach kundi mag-focus dun sa susunod na possession. Mahirap kasi pag nag-isip ka ng ibang bagay, mawawala ka sa photo. So, we were just talking about adjustment. Even during the timeout, yung pinag-usapan namin how we will be able to put a stop dun sa run ng UST kahapon. So, the players made their adjustments, we made the stops, and eventually we scored and took the lead. Pero hindi ka kinakabahan, Coach. Hindi mo nagpapawis yung mga kamay mo, batok mo. 6-point lead yun. Oh. Baka hindi lang nakahalata. Okay, may tanong kayo. Si Meg, Coach, may tanong sa'yo. Coach, ano po yung naging motivation nyo para manalo sa game na to? Sorry, Meg. Ano yung motivation namin? Oo, yes po. Of course, it's the most important game of the season, knockout game for the championship. So, actually, hindi na namin motivate ang players because they know what's on the line. So, na-appreciate ko sila because we made a commitment at the end of last season na we will go for the championship this year. And pinaghirapan naman nila and they attained it. Yeah. Coach, I know na sinesavor nyo pa rin ngayon yung championship ninyo, pero di ba, there are graduating players na rin. Or, mga graduate na players, wala na next season. So, paano naman natin to, kumbaga, i-address? We have 6 graduating players, but again, it's a design of college basketball. Panahon yan very important lang is how you transition sa next season where we have enough players that could fill in spots, but syempre hindi katulad ng players na mawawala sa amin. But again, that's why sa college basketball it's more developmental. So it's our job as coaches to develop and prepare them. And of course, si Mac Bello, Coach, Finals MVP. Na-bellofied. Na-bello.
Yes, si Mac naman is deserving of that award. He was very consistent all throughout. So, especially in the last game, talagang pinakita naman niya na binus na lahat para matulungan yung team makuha yung championship. So, yeah, I'm proud of him also. Okay. Now, Coach, pahabol ko lang. Siguro balik tayo na ng konti. Before Game 3, ano ba yung pinaka naging concern mo? Yung kung meron ka mang pinapangamba bago pumasok ng Game 3, Coach? Hindi naman sa nakakamba, but because after a loss na ganon, ang concern ko really was more not our team but outside, because again, a lot of people were suggesting it's the same as last year. It would be the same as last year. So, but our team made a commitment na mag-focus lang kami dun sa aming target, which is the championship. So regardless kung ano yung nangyayari at yung situation, ang importante is how we would be able to make adjustments and how we would help each other attain that goal. So okay naman kami. After Game 2, we made adjustments sa practices namin. The players delivered the game kahapon. That's why we won. Okay. Alright. Okay, Coach. Again, maraming salamat at marami pa kami mga tanong pero babawi kami dahil balita ko next week. Dahil nag-promise ka sa amin na bibisita ka, mukhang mapapasubo ka next week, Coach, ha? Yeah, sure. But may invitation. Yan naman ang promise ko. Coach, sama mo daw si Mac Bello tsaka si Mike Marami Tolomia. nagre-request dito. Pwede Sige, ba yun? sige lang. Isama mo raw. request nyo. Oo, tsaka si Vicky Bello. Si Vicky Bello. O sige raw, narinig niyo yan, guys. Sige daw. Hindi, sige, kasapin na. May maraming mga estudyante rito, Coach. At, Coach, maraming salamat and good luck muli sa'yo. Hey, thank you. Thank you very much. Alright, yan si Coach Nash Racela. Napakabait. Correct. Na tao nitong mamang ito. No? Oo nga. Alam mo, one time dito sa May Visaya, sabi nyo, meron pang tapsilugan dyan eh. Wala na ba ngayon? Wala na eh. Ba't ko saan ako kumakain nagsasara? Saan banda doon? Meron sa paglampas ng yung Road 1, di ba? Sa kanan, meron doon. Isang umaga, nandun siya, kumakain siya mag-isa. Tapos may katabing Bible. Uy. Habang kumakain. Si Coach Nash? Si Coach Nash Racela. Maganda yan. Sila walang kayabang-yabang. Oo, nag-champion na. Hindi nagmumura. Hindi, bait niyan. Kaya Coach Nash, nako, next week. Okay. Masayang-masaya kayo, ha? Porque makikita nyo... Sumasayaw. May ha? choreography sila. Oo, hanggang kailan kayo? Ang OJT ay hanggang Biyernes na lang daw, ha? Hindi na makikita si Mac. Ayun ang pangalan nito, si nakasalamin. At tatlo kayo nakasalamin. Tatlo nakasalamin. Yung Itim. Naka-red. Ay, naka-red. Si Kay. Kay, Direk daw. Kamukha ng Direk Cathy Molina yun. Kay, maraming salamat. Hindi kasi kanina, nakakamadali natin, nakakalimutan ko yung script. Baka magsumbong sa nanay na doon sa Channel 4, pinapakuha ko. Hindi ko kami katulad na ibang na patitimplayin ko yung kape. Dito tinuturuan na. Kaya kita nyo nakasuot ng ng headset. Nagpa-floor D siya. Nagpa-floor D. Ganon kami rito. Hindi kami nagpapabayad. Hindi kami nagpapatimpla ng kape. Sige. Ganon kami rito. Naku, maniwala kayo sa amin. Nagbo-voice na sila. Balik nga tayo sa Facebook. Wala na ako racket sa kabila. Ayan tayo. Ubus. Sige. Galing kay Jeric Franz Reyes Zulueta, Crawford, watch out. Pacquiao is coming to your hometown and will give your first loss via knockout. Hashtag salute Philippines, treasure and pride. Give it your best shot. One last hurrah. Okay, merong senyales. Yung ating OJT na FD. Bye-bye time na. Bye-bye time na. At pinapaalala niya ang... Okay. Sige. Bago natin pasalamatan ang ating mga sponsor, may panawagan daw sa lahat ng mga taga 18th Infantry Battalion na ang 12th Grand Reunion at Christmas Party ay sa December 5, 2015 at 8 a.m. ang umpisa ng registration. Gaganapin sa ASCO o Army Support Command, Philippine Army, Taguig City. Contact person po si Lieutenant General Pedro Cabuay, Lieutenant Colonel Lauro Lopez Jr. at si Sergeant Willie Paduit. Cellphone number 0916-154-8714. Yan.
Siyempre, hindi Ay. natin makakalimutan ang Oy, ating major maraming. sponsors. Oo, ang major na yan. Major sponsor po natin mga kaibigan. Lagot ka, wala kasi ganun yan. Walang iba kundi ang Sweet and Fit. Yeah. Sweet ka na, fit ka pa. Alternative sa sugar. Bawat sachet ay katumbas ng 3 teaspoons. Ayan, kaya naman na available po yan sa mga leading drugstores nationwide. At kapag masakit naman ang inyong mga kasukasuan, ang inyong mga katawan, kailangan nyo yung stress reliever, nariyan naman po ang Biopatch. Biopatch Forest Sap and Powder. Thank you very much. Okay. Oh, maraming salamat din sa View Blends, the House of Silhouettes, Mr. Amis Tubang na Amazing Playgrounds, California Bow, Silox Medical Center, Miss Babes of Dermesthetics, Frank and Marcel Graphics, My Jewelry Box, and of course, Pin Couture. Si Joy. Salamat Joy. Tumatawag si Joy. Alam ko si Joy ito eh. Pero pasensya na. Kabisado mo na yung number. Oo nga eh. Naubos na yung oras namin Joy ha. Pero thank you Jason Rubio. Maraming salamat sa iyo. And happy birthday to my dad. Pa, I love Uy, you. happy birthday Yan, Papa po. Francisca Aminio. Happy birthday. I love you. See you soon. To my mama, I love you. Ginger, Ate Rose, and of course to Miss Isa, I love you. Sa De Los Santos family dyan po. Sa Nangka, sa Marikina. Kaya punong-puno kami ng pagmamahal dito. My Correct. wife, Queen, I love you. Prince Yun. Jeffrey, Zoe, Mami Share Bays, the love. Daddy Dan, Buti pa Mama kayo. Lau. Kuya King at saka Kuya Bunso. At Sports Radio Family, maraming salamat. At advance happy birthday kay Engineer Milo Dionela bukas. Bukas birthday ni Mas Milo. Okay. Yung mga interns natin, bakit? Anong problema? Sige, okay na. Bukas na lang. Okay, pansamantala ko po si Dennis Prinsipe. Next, Yozon. And Haji Kaamin. Hanggang bukas, ito po ang inyong paboritong. Ay, hanggang Monday pala. Ito po ang inyong paboritong. PTV Sports.